Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa paanan ng bundok, may isang batang pastol na nagngangalang Daniel. Araw-araw niyang inaalagaan ang kanilang mga tupa sa malawak na parang. Mabait si Daniel, masunurin sa magulang, at higit sa lahat, may malakas na pananampalataya sa Diyos. Isang araw, habang nagbabantay siya ng mga tupa, dumating ang isang malaking leon. Umuungal ito at nagtatangkang agawin ang isa sa mga alaga ni Daniel. Natakot siya, ngunit bigla niyang naalala ang dasal na itinuro ng kanyang ina. Kapag natatakot ka, Daniel, manalangin ka sa Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kaya't pumikit si Daniel at nagdasal ng taimtim. Pagmulat niya, tila may lakas na dumaloy sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng bato at inihagis gamit ang kanyang tirador. Tinamaan ng leon sa noo at ito'y tumakbo palayo. "Salamat, Panginoon," sabi ni Daniel. "Hindi ko magagawa ito kung wala ka." Lumipas ang mga araw at muling sinubok ang pananampalataya ni Daniel. Dumating ang balita na may isang higanteng mandirigma na nagngangalang Gulayat na nananakot sa mga tao sa kalapit na bayan. Walang gustong lumaban dahil sobrang laki at lakas ni Gulayat. Ngunit, naisip ni Daniel, kung tinulungan ako ng Diyos sa laban sa leon, tutulungan niya rin ako ngayon. Kumuha siya ng 5 makikinis na bato at lumapit kay Gulayat. Natawa ang higante. "Isang bata lang ang kalaban ko?" sigaw ni Gulayat. Ngunit sumagot si Daniel, "Hindi ako natatakot sa iyo dahil ang Diyos ang kasama ko." Inihagis niya ang isang bato mula sa kanyang tirador at tinamaan si Gulayat sa noo. Bumagsak ang higante at nanalo si Daniel. Natuwa ang mga tao at nagpuri sa Diyos. Mula noon, naging inspirasyon si Daniel sa lahat ng bata sa nayon na kahit maliit ka, kapag may pananampalataya ka, walang higanting hindi mo kayang talunin. Aral ng kwento: kapag nananalig tayo sa Diyos, walang imposible. Kahit maliit o mahina tayo, nagiging matatag tayo sa tulong niya.